Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. So, pag-usapan natin itong nangyari kay Vice President Inday Sara Duterte. Kung mapapansin nyo sa social media at sa mainstream media, malaking balita sa kanila itong pagbaba ng rating ni Vice President Inday Sara. No? Malaki raw ang binaba. Yan ang ating pag-usapan ngayon. Okay? Na tumaas raw itong rating ni Martin Romualdez at bumaba raw ng malaki itong si VP Sara. Sa lahat ng mga surveys ng mga government officials, si VP Sara raw ang biggest loser. Yan ang sabi, isa sa mga mainstream media, itong Rappler ang nagsabi. Ha? Alam nyo naman kung anong, alam nyo na kung Rappler ang magbabalita so may exaggeration yan, no? So, yan ang ating pag-usapan, no? Pero bago natin yan pag-usapan, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Okay? So, sabay-sabay tayo mag-like and share. 1, 2, 3, go! And also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, subscribe and follow Donmar TV sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. So, sabi ng mga eksperto, sabi ng mga naggaling-galingan, no? Itong mga eksperto di umano na ang pagbaba raw ng rating ni VP Sara, sabi nila, ito raw ang sign na ito raw yung sign na ang taong bayan ay sawa na sa mga style ng mga Duterte. Yan ang sabi nila, ha? Yan ang sabi nila. At isa dito sa mga mainstream media na nagpapakalat ngayon na itong sinabi nilang biggest loser rang itong si VP Sara ay itong Rappler. Ha? Sila yung nagpapakalat ngayon na biggest loser raw si VP Sara. Dito sa Donmar TV, papatunayan ko sa inyo, no, na yung sinasabi nila na biggest loser raw itong si VP Sara, papatunayan ko dito yan sa Donmar TV na mali ang kanilang analysis dyan. Sige, let us say na totoo yung survey nila sa Rappler. Ipapakita ko mamaya yung statistics nila, ha, na bumaba ng masyado si VP Sara at itong si Martin Romualdez tumaas. Okay? Merong mga nakalista dyan. Okay? So, papatunayan ko yan na mali ang kanilang analysis. Itong mga Rappler, itong mga analysis, political analysis na nagmagaling-galingan, sabi nila na ito raw mga Duterte, sawa na raw ang taong bayan dito, kaya bumaba na ang rating dito nila VP Sara. So, yan ang kanilang, sa tingin ko, no, yung kanilang mga ganyang mga statement nila at analysis nila, unang-una, hindi ako maniniwala dyan sa kanila. Alam nyo ba kung bakit? Kung totoo man ang kanilang analysis dyan, na itong si VP Sara, matatalo na raw ito sa 2028 election dahil unti-unti na raw bumababa ang rating niya, nagkakamali kayo doon. Unang-una, hindi ako maniniwala sa inyo dahil yan rin ang sabi nyo noong panahon ng eleksyon kay Leni Robredo. Sabi nyo ang taas ng rating ni Leni Robredo. Bumagsak yung rating ni VP Sara, bumagsak yung rating ni PBBM, tumaas yung rating ni Leni Robredo. Anong nangyari? Anong napatunayan nyo? Bakit ako maniniwala sa inyo? Na talo na naman kayo. 'Di ba? Yung mga political analyst na alam naman natin, yung nagsasabi ngayon na political analyst na mga dilawan na nagsasabi wala na raw future ang pagiging presidente ni VP Sara dahil nga unti-unti nang bumababa at hanggang 2028 mas lalong bababa raw ito sa 2028. Yan ang kanilang analysis. Papatunayan ko sa inyo yan, na hindi ganyan ang mangyayari yung analysis ninyo. Kung ganyan ang analysis ng mga dilawan, o kaya natalo si Leni Robredo nung manok ninyong sinuportahan ninyo.
Ito, ha? Papatunayan ko sa inyo. Ito yung nasa balita. Ayan. Rappler, sabi ng Rappler, Vice President Sara Duterte is the biggest loser in the latest Okta tugon ng masa survey. Her satisfaction rating drops by 12% points from the previous quarter, and the most significant decline among the country's top 5 officials. So sa top 5 officials, no, sa the most highest, yung mga top 5 highest ranking officials natin sa Pilipinas, si VP Sara raw yung grabe yung bumagsak na rating. That's 12%. So, ayoko nang makipag-argue sa inyo kung itong rating na to ay fake news o hindi. Okay? Let us say itong news nyo na 12% ang pagbaba at siya yung pinakamababang, pinaka-loser sa lahat ng sa top 5 officials, no? Kasama na diyan si Martin Romualdez. Considering, no? Let us say na ito ay totoo. Sige, pagbigyan kayo na totoo ito. Okay? So, hindi masyadong makita, no? So, enlarge natin yung top 5, no? Top 5 na highest ranking official. Sige. I-ano ko yan? NCR, nakita yan, di ba? So, let's, generalize lang sa survey. Kasi, maipapakita ko dito na detalye para makita ng taong bayan. Okay? Ayan. Yan lang ang ipapakita ko sa inyo. Ayan, malaki yan, ha? Una-una, si Presidente Bongbong Marcos bumagsak ng 6%. Okay? Kasi ang binalita si PBBM at si VP Sara bumagsak, no? Ang pagbagsak ni PBBM ngayon is minus 6%. Yung kay VP Sara, minus 12% yung pagbaba niya. No? Ito namang si Juan Miguel Mig Zubiri, plus 1. Tumaas si Zubiri. Si House Speaker Martin Romualdez, plus 6. Tumaas ng plus 6. Okay? At itong si Supreme Court Justice na si Alexander J. Hismundo, bumaba ng minus 8%. So, kung titingnan nyo, si VP Sara yung minus 12. Ito ang sabi ng Rappler, biggest loser. Yan ang term nila. Biggest loser. Okay? Biggest loser. Ito yung aking argument. Ito, I think ito na yung sa PH, tinotal na yung NCR, tanang region, Visayas, Mindanao. Okay? So, yun na, minus 12. Okay. Let us say siya yung pinakababa, minus 12. Minus 12, ha? Try to think of this, Rappler, na sabi ninyo na siya yung biggest loser. Try to think of this. Si VP Sara, kaya bumaba yan ng minus 12% ang kanyang rating dahil tinitira siya ng mga Makabayan Black. Tinitira siya ni Martin Romualdez, di ba? At sa ibang mga unit team. Kaya bumagsak ang kanyang 12 na minus 12. Bumagsak ng 12% ang kanyang rating. Sige, umepekto yung pagbanat nila doon sa confidential funds. Minus 12%. Yun lang ba ang nakaya nyo? 12%? Ang pagbanat ninyo kay VP Sara, 12%? Ha? Yun lang ba? Yung pagbaba ni PBBM na minus 6%, yun yung mga nagalit rin kay Martin Romualdez na nadamay si PBBM na minus 6%. Kasi pilit nilang pinag-aaway si PBBM at si VP Sara. Si VP Sara, sa lahat ng 5 officials na ito, PBBM, VP Sara, Mig Zubiri, House Speaker Martin Romualdez, Supreme Court, sa lahat ng lima dyan, si VP Sara lang ang siniraan nila. Kaya si VP Sara lang yung bumaba. Okay?
What if itong si House Speaker Martin Romualdez, there will come a time na itong mga DDS babanatan itong si Martin Romualdez. Is mas lalong bumaba yan. Ha? Mas lalong bababa yan. Ngayon, tumaas nga si Martin Romualdez pero hindi siya nakalamang kay VP Sara. Yan ang iisipin nyo, Rappler, at yung mga political analyst na nagmagaling-galingan. Ha? This coming 2028 election, maraming mga political analyst na DDS side na babanatan itong si House Speaker Martin Romualdez sa kanilang budget yan na hindi pa nila ipinakita, hindi pa nila ipinakita ng COA, mas lalong bababa itong si Martin Romualdez. Ha? Nag-gets ninyo ang aking ibig sabihin? Bumaba si VP Sara dahil binugbog siya ng kalaban ngayon. Binugbog siya. Si Martin Romualdez, itong ibang nagtaas ng rating, walang naninira sa kanila. Walang nagbugbog sa kanila. Now, kung aabot yan sa time ng election, ha? Too early na binugbog nyo si VP Sara. What if 2027, malapit ng election, yung kampo ni VP Sara, mga supporters, bubugbugin yang si Martin Romualdez, ibababa si Martin Romualdez. Bubugbugin rin si VP Sara sa mga haters ng yung mga tambaluslos vloggers dyan, ha? Yung mga sinatapwan, yung ibang mga vloggers dyan. Sino ngayon ang lalamang? Think of it. Too early. Wala na kayong itira ni VP Sara. Yung banat ninyo tungkol dyan sa confidential funds, yan ang hindi ninyo, wala kasi kayong utak eh. Tinanggal nyo ang confidential funds ni VP Sara, so wala na kayong ikabanat sa kanya. Ano pa bang ititira nyo sa kanya? Nakinuha na nyo yung confidential funds. Sana, pinigyan niyo na ng budget ng confidential funds yan si VP Sara sa upcoming years para yun ang banatan nyo ng confidential funds. Ano ginawa nyo? Tinanggalan nyo ng confidential funds. So anong ibabanat nyo ngayon na wala ng confidential funds si VP Sara? Wala ka talaga kayong utak, mga dilawan kayo. Mag-analyze kayo. Tuwang-tuwa kayo kasi bumaba siya ng 12%. Hindi nyo alam, bumaba yan kasi binugbog si VP Sara ng mga paninira. What if itong si Speaker Romualdez, yan ang bugbugin ng paninira naman sa panahon ng eleksyon, mas lalong bababa yan. Kasi hindi popular si Martin Romualdez. Ha? Take of it, Rappler. Kaya hindi ako naniniwala dyan sa mga political analyst ng mga dilawan at itong Rappler, hindi ako maniniwala sa inyo. Kaya ever since, yung mga manok na sinuportahan nyo, hindi pa nanalo. Yung mga analysis nyo noon, dati pa, hindi nagtagumpay yung mga analysis ninyo. Ang nanalo, ito pa rin si VP Sara at si Presidente Bongbong Marcos. May guts pa kayong maniniwala kami sa inyo? Hindi kami maniniwala sa inyo. Ha? So, isip-isip lang. So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, na lagi nakasubaybay dito sa aking vlog, kayo yung mga bright people. Kasi, nakasubaybay kayo dito sa Donmar TV, na ito yung vlogger, ito yung channel na paniniwalaan natin na nagbase tayo sa katotohanan at sa facts at yung analysis natin straight to the point, punto por punto. Di ba? So congratulations sa mga audience ko dito na nagsubaybay, na nagtangkilik dito sa Donmar TV. Wag kayong kasi merong mga supporters ni VP Sara, ito mga Duterte, may mga supporters dito na bumaba ang kanilang loob na na dismaya sila sa nangyari. Huwag kayong madismaya, huwag kayong maniniwala diyan. Yung strategy nila, hindi yan tatalab sa mga Duterte. Trust me. Trust me again when I say this. Noon sinabi ko sa aking vlog, mananalo yan si PBBM at si VP Sara. Nanalo sila, dalawa. Now, saan kayo maniniwala? Sa akin
na proven and tested na ako na pag sinabi kong mananalo yung manok ko, mananalo, o doon kayo sa Rappler maniniwala na sabi nilang mananalo yan si Leni Robredo, si Kiko Pangilinan. No, anong nangyari? Oh, napunta lahat doon sa Anidoro. Wag kami. Wag kami. Kayong mga dilawan ang biggest loser. Kayong mga Rappler ang biggest loser. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react dito sa Donmar TV. Pag-usapan natin yan sa comment section. Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. So see you in my next video. Have a great day. God bless sa inyong lahat.